Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating pong talata ngayon ay makikita natin sa aklat ng mga taga-Pilipos, kabanatang 1 at talatang 20. At ganito po ang mababasa natin. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na saan may hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadaklain ko si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Pilipos 1:20. Ang ating pong paksa ay ang pinamagatang kung dadakilain si Kristo. Para kay Apostol Pablo, ano man ang mangyari sa kanyang katawan laman, maging buhay o kamatayan man, nais siyang madakila si Kristo Jesus na kanyang Maestro at Panginoon ng kanyang buhay. Katulad ng mga pangyayari sa mga sumunod na mananampalataya pagkatapos po nila noong mga unang siglo ng pananampalatayang Kristiyano. Isa na po dito si San Pelayo noong AD 925. Pagkatapos niyang makumberte mula sa pananampalatayang Islam tungo sa pananampalatayang Kristiyano, tinanggapan niyang pag-ati-atian ang kanyang katawan at itapon sa ilog ng Córdoba, Espanya, kaysa tanggapin niya ang alok sa kanya ng emir ng Espanya na bibigyan siya ng maraming pera, damit, kabayo na masasakyan niya, at bigyan siya ng karangalan sa mata ng lipunan. Ngunit hindi niya itinanggian ang kanyang pananampalataya kay Kristo. At dahil dito, noong siya ay mamatay, mas marami pa ang sumampalataya sa Panginoon sa Kristo sa kanyang mga kababayan. Gayon din ang naging patotoo ni Apostol Pablo, na bagamat sinabi na sa kanya ng Espiritu Santo na ang mga tanikala at kapigatian ay nagsipaghintay sa kanya sa bawat bayan na kanyang madadatnan, kanyang sinabi, "Hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos." Mga Gawa, kabanatang 20, talatang 23 at 24. Ang ganitong malakas na pananampalataya, paninindigan, pagtatalaga ng sarili, pananaw sa inaharap at pagpapasiya na walang kinatatakutan, ay maliwanag na nangangahulugan na wala nang naiwang pagpapahalaga sa sarili o sa buhay sa laman ng isang Kristiyano, kundi ang kanya na lamang kinabubuhay ay si Kristo, at ang kamatayan ay wala nang tibo sa kanya. May tanyag lamang si Yesu Kristo na kanyang Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, alam kong magagawa din nating makipagtipan sa Diyos. Nasabihin nating sa buhay man at kamatayan ay may tanag natin si Yesu Kristo dahil sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Sapagkat sapat ang kanyang biyaya, kalakasan o kapangyarihan, kaaliwan, kapayapaan at kaginawahan, kung ang lamang natin alang-alang sa kapurihan ng Diyos at sa kapakanang espiritual ng mga taong nakakakilala sa atin at ang mga nasa palibot natin. Malimit na ginagamit ng Diyos na paraan ang kamatayan ng kanyang mga banal upang lalo pang dumami ang sa kanya ay dudulog at mananalig sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo ang wika ng Panginoon Yesu Kristo. Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay matitiri siyang mag-iisa. Ngunit kung mamamatay, magbubunga ng marami. Juan kabanatang 12 at talatang 24.
Pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoon Kristo at sa pagbaba ng Espiritu Santo sa una at isa pa lamang pangangaral ni Apostol Pedro, 3,000 tao na ang sumampalataya sa Panginoon Kristo. At pagkatapos pa ng 1 linggo, 5,000 tao ang nadagdag sa bilang ng unang iglesia na sumampalataya kay Kristo. Nagkaroon ng katuparan ng sinabi ng Panginoon Kristo nang sabihin niyang, "Pag-alis ko dito sa sanlibutan, higit pang marami ang may lalapit ninyo sa Diyos kaysa ngayong kasama ninyo ako." Pagkatapos na pinatay ang 5 Amerikanong misyonero ng mga Oka sa Ecuador noong Enero 8, 1956, itinuloy ng kanilang mga pamilya ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga mamamatay taong ito. At doon pa lamang sila naging mga Kristiyano, bunga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, salita ng Diyos, buhay at kamatayan ng mga naunang misyonero. Ito ang kahulugan ng sinabi ni Apostol Pablo sa ating talata, na sa buhay man at kamatayan, nais niyang maitanyag ang kanyang Panginoon na si Jesucristo. Bakit hindi natin gawin ngayon din ang ganitong pahayag na sabihin natin sa Panginoong Hesus, sa buhay man at kamatayan, nais nating maitanyag ang kanyang banal na pangalan sa kapurihan ng Diyos Ama at sa kapakanang espiritual ng mga taong nasa palibot natin. Kung magagawa natin ganito, naniniwala ako na higit pang marami ang may lalapit natin sa Panginoon sa tanang buhay natin. Pagpalain kayo ng Diyos, manalangin tayo. Banal na Espiritong sumasa amin, puspusan mo po kami ng iyong kabanalan, kapangyarihan at biyaya upang may sakatuparan namin ang aming pakikipagtipan sa Diyos Ama, na sa buhay man at kamatayan ay may tanyag namin ang aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Sa kanya pong pangalan, inihiling po namin ang lahat ng ito. Amen.